Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa mga malalaking pasabog na nangyari noong nakaraang taon at sa pagpasok ng taong 2026 ay malaking katanungan ngayon ng marami ang susunod na hakbang ng administrasyong ito hinggil sa mga malalaking personalidad na pinangalanan at dawit sa korupsyon ng DPWH, particularly sa mga flood control projects na bumulaga sa ating mga Pilipino. Kahapon ay inanunsyo ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na sa January 19 ay muling magbabalik ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa malaking isyu ng korupsyon at pagnanakaw sa GAA or General Appropriations Act ng 2025. Ayon pa kay Senator Lacson ay may nakahandang pasabog silang ilalantad. Binatikos din ni Lacson ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa at ang mga pasaring sa kanya ni Senator Amy Marcos. Mukhang nagkakainitan ngayon si Amy at si Lacson. Ito'y pagkatapos na sinabi ni Amy na wala na itong tiwala sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natiklo na ng otoridad sa pinagtataguan nito sa Davao. Mula kasi November 2025 ay hindi na nagpapakita si Senator Bato de la Rosa at mahigit 2 buwan na itong hindi uma-attend sa mga hearing at session ng Senado. Binigla kasi ito ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nag-anunsyo na meron na itong arrest warrant mula sa ICC at isusunod na ito kay FPRRD sa kulungan sa The Hague, the Netherlands, kung kaya ay naduwag ito at ayaw nang magpapa-aresto. Subalit, natunto na ito at minamanmanan pa na ito noon pa sa kanyang mga social media updates. Malaking pagkadismaya naman ng ibang mga senador dahil pinabayaan na nito ang kanyang pagiging Vice Chairman ng Committee on Finance at Committee on National Defense sa Senado. Samantala, Senator Villanueva ay tutuluyan na din ng Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa mga kaso nitong graft, plunder at malversation kasama ang iba pang mga senador na pinangalanan na sina Jinggoy, dating Senador Bong Revilla at iba pang mga kongresista. Ito'y taliwas sa ipinapakalat ng abogado ni Villanueva na bumaliktad na di umano si dating District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ngayong araw lamang ay formal nang ginawang state witness sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, NCR DPWH Director Apolencio at 2 iba pa. Kung kaya ay mas lalong lumiliit ang mundo ng mga pinangalanan ng mga senador at kongresista. Isa pa sa malaking pasabog na ilalantad ni Lacson sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay ang koneksyon di umano ni dating House Speaker Martin Romualdez kina Sara Diskaya at Curly Diskaya. Nabuking kasi na meron umanong expensive house and lot na nabili itong si Romualdez sa Makati City at front dito ang mga Diskaya. Kinukumbinsi na ng Blue Ribbon Committee ang dating may-ari ng nasabing expensive property na umattend sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong darating na January 19 upang bigyang linaw ang katotohanan tungkol dito. Samantala, VP Sara Duterte ay muling nangangamba sa panibagong impeachment cases na niluluto sa Kongreso. Kaya inuna na ngayon si Bong Revilla. Pero sabi naman ni Ombudsman Boyeng, sunod-sunod na yan. Once na masimulan, sunod-sunod na raw yan. Tingin natin talaga sa susunod, baka sa Lunes nga, ay sampahan na rin ang kaso si Estrada. Si Villanueva, medyo hindi maganda yung sabi sa mga balita, hindi pa daw nadidesisyonan ng DOJ kung kakasuhan si Villanueva. Ang sigurado na, nabasa natin nung isang araw, o kahapon ba yon, si Revilla at saka si Estrada. Pero ngayon ngang araw, si Revilla muna yung kinasuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon lang po yan. Actually, ngayong hapon na. Kaya mainit na balita pa po ito, kinasuhan na si Bong Revilla. Tungkol saan ang kasong ito? Ang kinaso sa kanya ay graft at malversation. Mga kabunyog, i-correct ko lang. Ang kadalasan kasi, ang gusto ng marami, ang ikaso ay plunder. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, gusto lang naman ng marami yung plunder kasi attorney, dapat plunder para non-bailable. Ang malversation, mga kabunyog, ang malversation ay non-bailable din. Depende sa amount. Depende sa amount. Mas sa naging experience kasi ng mga
nasa ombudsman, ay di ba sunod-sunod yung pagkatalo sa kaso, sa plunder. Yung kaso ni Jinggoy, yung kaso ni Enrile, yung kaso ni Bong Revilla doon sa Napoles. Na-acquit sila doon eh. Na-acquit sila. So medyo yung mga elements o yung mga sangkap ng kasong plunder, medyo mahirap i-prove. Sabi ng mga nasa ombudsman, mas madaling i-prove yung malversation. Anyway, non-bailable din naman. Kaya ang final nila, malversation. Non-bailable din ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tungkol ba saan ito? Ano ito? Flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang halaga ay 92.5 million. Mga kabunyog, mga kababayan. Flood control project na ghost. Ghost project ito. So 92.5 million na ghost project sa Pandi, Bulacan. Doon ito sa District Engineering Office ni dating District Engineer Alcantara, ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinunduhan ito ni Bong Revilla. Pinunduhan ni Bong Revilla. Ngayon wala namang proyekto. Ghost project. Kaya madali-dali umano itong i-prosecute kasi nga kumbaga nag-release ng pondo ang gobyerno, pinalabas na completed na yung proyekto, pero nang binisita wala naman. Ang halaga ng proyekto 92.5 million. Mga kabunyog, mga kababayan. Sino ang mga kasamang kinasuhan ni Bong Revilla? Actually, si Alcantara, kung hindi yan naging state witness, kasama sana yan sa makakasuhan diyan. Kaya lang, pag naging state witness ka na kasi, hindi ka nakasama sa respondents. Hindi nakasama. So, kumbaga, hindi nakasama sa accused. Itong si Alcantara. Gayon din si Sally Santos yata. Yan yung kontraktor na, ginagamit nila. Ginagamit lang yung lisensya, pero wala namang implementation. Yun, na rin yun? Si Sally Santos ay na rin, tawag dyan, state witness na rin. Kaya hindi sila kasama sa nakasuhan. Si Alcantara, si Sally Santos hindi kasama sa nakasuhan. Pero si Bryce Hernandez, yung Assistant District Engineer, saka si Dumasig, saka si Mendoza, kasama pa sila sa kinasuhan dyan. Kasi hindi naman sila naging mga state witness. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, binibigay ko lang na impormasyon na itong kasong ito ni Bong Revilla ay tungkol doon sa flood control project sa bayan ng Pandi sa probinsya ng Bulacan. Ang halaga ng proyekto ay 92.5 million. Pinunduhan ito galing sa ang proponent ng proyekto ay si Bong Revilla. Si Bong Revilla. At in-implement ito ng District Engineering Office nila Alcantara, nila Bryce Hernandez. In-implement, hindi nga pala in-implement kasi hindi nga na-implement Ghost project ito. Ghost. Nang binisita ng DPWH at ng ICI, wala namang proyekto, kaya ghost. Nabayaran na, ang report ay completed na, pinirmahan ng mga engineers ng DPWH na completed, natanggap naman ni Bong Revilla yung kickback. Yan, kumbaga completos recados. Completos recados, mga kabunyog, mga kababayan. 92.5 million projects flood control, Pandi, Bulacan. Pinunduhan galing kay Bong Revilla, siya ang proponent. Ang District Engineering Office ay ko yung first District Engineering Office ni Alcantara at saka Bryce Hernandez saka ni Mendoza. Kaya lang sa sinampahan ng kaso, hindi nakasama si Alcantara kasi nga state witness na siya. Ganon din yung kontraktor na si Sally Santos. Pero si Bryce Hernandez, si Dumasig at si Mendoza kasama pa. Nakita ko yung pangalan. Mahirap bang patunayan ito?
Madali itong patunayan kasi ghost project nga eh. Oh, nabayaran yung kontraktor. Tapos mayroong patunay na nagdala ng kickback kay Bong Revilla. Ay di ba si Bernardo? Di ba si Bernardo? Ha? Oh. Si Bernardo, sabi ni Bernardo, nung 2024, nagdala yata siya ng 120 million. Tapos nung 2025, nagdala naman siya ng 150 million kay Bong Revilla. Oh. Siya mismo ang nagdala doon sa bahay ni Bong Revilla. Ha? Sa bahay mismo ni Bong Revilla, yung tinatawag na White House. Sa Bacoor yata yun eh. Kaya kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang magiging testigo dito, si Alcantara dahil state witness na. Pagkatapos si Bernardo. Si Bernardo. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit si Bernardo? Ay kasi si Bernardo bilang DPWH Undersecretary, siya ang sinabihan ni Bong Revilla na mayroon akong pondo, bahala ka na kung saan mo ilalagay yan. Ganyan kasi yung modus, mga kabunyog, mga kababayan. Pag may project ang congressman o ang senador tulad nito, si Bong Revilla, mayroon siyang pondo. Oh, mayroon siyang pondo. Kumbaga sa usapan nila sa senador o sa usapan nila sa BBM, binigyan siya ng allocables. Oh, tapos si Bong Revilla naman, tatawagan si Bernardo. Yusek, bahala ka na kung saan mo ilalagay ito. O halimbawa, 500 million. 500 million, Yusek, bahala ka na kung saan. Basta't ang usapan. Ang ginawa naman ni Bernardo, inilagay sa District Engineering Office ni Alcantara. Bakit doon? Ay kasi malakas ang ano doon. Malaki ang kickback. Ang gusto kasi niya ng mga senador, gusto nila kay Bernardo dahil si Bernardo mataas ang kickback. 25 million, 25% eh. 25%. Ha? Sino ang nag-implicate kay Revilla sa mga state witness? Ay di ba unang-una, si Bryce Hernandez nagsabi na noon. Si Bryce Hernandez, sabi niya, sinabihan daw siya ng boss niya, ang boss ay si Alcantara. Sabi daw sa kanya ng boss niya, oh ito, ayusin nyo ang ano nito, ha? Kay ano ito, kay Bong Revilla ito. Kailangan nating makatulong sa kampanya niya. Di ba? Ganon yung sinabi diyan. Oh. Kaya si Bong Revilla ay si Alcantara, district engineer. Kinausap siya ni Bernardo. Si Bernardo naman yung DPWH Undersecretary. Oh. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, ang una muna diyan, sa totoo lang, ang buong transaksyon na ito, unang-una munang nag-uusap-usap dyan, o ganito, sa tingin nyo, halimbawa si Bong Revilla ay mayroong 2 billion. Di ba ang mga pinag-uusapan natin dito, billion-billion ang hawak ng senador? O halimbawa si Bong Revilla may 2 billion, paano niya nakuha ang 2 billion? Ay siyempre, yan yung usapan nila sa mga senador. Ikaw 2 billion, ikaw 3 billion, 2.5, 2 billion, 2 billion, 2 billion. Happy silang lahat. Bahala ka na ngayon kung saan mo ilalagay. Ay ngayon, itong si Bong Revilla, paborito niya si Yusek Bernardo. Bakit paborito niya si Yusek Bernardo? Mataas ang kickback, 25%. 25%? Oh, ngayon, kinausap ni Bong Revilla si Bernardo. Yusek, para sa'yo 500 million, bahala ka na kung saan mo ilagay. O ngayon, si Bernardo naman, sino ang pinagpipilian ni Bernardo? Pag sa kanyang proyekto na linapit ng mga senador, kanino niya linalagay? Dalawa lang naman. Dalawa lang naman ang pinagpipilian ni Bernardo kung kanino niya ilalagay. Kay Upulin siya, yung DPWH director ng NCR, o kaya kay Alcantara, yung First Engineering District. Alam na yun. Kapag binigay niya yung proyekto kay Opulensya, alam na ang usapan. Pag binigay niya rin kay Alcantara, alam na ang usapan. Oh, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pagdating kay Alcantara, kakausapin naman ni Alcantara yung kanya mga tao. Si Bryce Hernandez, saka sila Dumasig, saka si Mendoza. Piprepara na ngayon ng nung proyekto. Yung program of works, ihahanda na nila Bryce Hernandez. Alam na nila yan. So ilinagay nila Pandibulacan. Ilinagay nila kung saang barangay. Halaga ng project, 92.5 million.
92.5 million. Ngayon, para malaki ang makukuha nila, lahat sila malaki ang makukuha. Kumbaga, ghost na lang. Ibig sabihin, paghahati-hatian na nila yung pundo eh. Paghahati-hatiin na nila, wala nang project implementation eh, ghost na eh. Di ba? So ngayon, paano nila magagawang ghost? Ay di simple maghahanap sila ng kontraktor na magpapagamit ng lisensya at saka resibo. Oh. Sinong nakausap nila? O halimbawa, yung si Sally Santos, di ba? Yung SYMS. Oh. Ano na yon? Ipapagamit naman ni Sally Santos yung pangalan niya, yung lisensya niya. Kunwari, sasali sa bidding o nanalo. Tapos ngayon, wala namang project implementation. Magpipicture lang sila ng kung saan-saan. Aayusin nila yung mga reports. Pipirma yung mga engineers ng DPWH na kunwari na inspeksyon nila. Ang totoo, wala namang inspeksyon na nangyari. Tapos, re-release na ngayon ng pondo. Re-release na ng payment. O, nabayaran. Nabayaran ng buo. Na-release yung completed. Kaya lang, nabuko nga ngayon. Nabuko. O. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano yan? So ngayon, ang patunay dito na nakatanggap si Revilla, si mismo, Bernardo. Siya ang nagdala eh. Di ba? Siya ang nagdala. Ang unang dinala, 120 million yata yon. Ang sunod na dinala, 150 million. Oh. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang detalye niyan. So ano ang kaso? Graft and malversation. Magaan ba yung kaso na yan? Hindi naman. Non-bailable din yan eh. Non-bailable din yan. Ang tingin kasi ng ombudsman, mas madali nilang ma-prove ang malversation kaysa plunder. Kaya mas gusto nilang i-file yung malversation kaysa plunder. Ang mga krimen kasi mga kabunyog, may mga elements, may mga sangkap. May hindi ka lang ma-prove doon sa elements na yon kahit isa lang, maa-acquit ang akusado. Kaya sa tingin nila, yung mga presidents, yung mga naging desisyon ng Korte Suprema, yung mga desisyon ng Sandigan Bayan tungkol sa mga kaso tungkol sa sa plunder, natalo ang gobyerno, natalo ang ombudsman doon kay Enrile, kay Jinggoy Estrada, dito kay Revilla. So, para masigurado ngayon, wag na lang plunder ang ikaso, malversation, graft. Anyway, pareho din naman yan. Ang parusa niyan, life imprisonment din. Pag malaki yung amount na involved, non-bailable din. Oh. Kaya ito mga kabunyog. Ngayon, ito si Revilla. Sabi naman ni Ombudsman Buying sa susunod, dire-diretso na yan. So sa tingin natin, baka nga Monday mag-file na rin ng kaso laban kay Estrada niya. Laban kay Estrada. So ang nangyayari, mauulit ang kasaysayan. Yung dalawa na naman na yan yung dalawa na naman na yan, si Jinggoy at saka si Revilla. So, yun yung sinasabi ko. Marami tayong batas. Isa pang batas, yung sa all the regulation law. Di ba? Na pababaan, kasi magpapababaan yung mga kumpanya ng langis. Ano nangyari? Nagpataasan to yung mga kumpanya ng langis. Di ba? Ng presyo ng langis. Ang kawawa ang taong bayan. It's always the people, yung taong bayan ang kawawa. So sir, sa tingin nyo, considering yung communication nyo sa mga economic manager na Malacanang, may chance kaya na ma-approve at hindi ibito ni Presidente sakaling ma-aprobahan sa Congress itong inyong panukalang batas na ibaba? Yung mga Secretary ng Finance, they're representative ng Pangulo yun. So, kailangan siguro pag nag-hearing sukan, mabibigyan niyan tayo ng idea kung ano ba talaga. Anyway, sir, bukas ay pista ng Nazareno. I heard, deboto ba kayo ng... For the past 18 years. So, umaakyat ho kayo dun sa... Hindi na ako tayo aakyat. Mahirap naman yun. Baka masagasaan tayo, mahulog. Dati nung reporter pa lang ako, Aido. Ngayon, sasama na lang tayo sa prosesyon. Sir, ba't naging deboto kayo ng Black Nazarene? Meron bang something sa buhay nyo na... I have a daughter who was 3 years old before and she's 21 now. May Hirschsprung disease. Nahihirapan siya, yung bowel movement niya. She was 3 years old.
makita lang na hindi nila iyak ng iyak. So what I did was I went to somebody told me na pumunta ka sa Nazareno kasi may mga miracles dyan. So I did. I went there and I said like, pagpagalingin mo itong anak ko, I will be a devotee. So the day before ng surgery niya, winiwil na siya doon sa surgery room. Nakita nung doctor yung surgeon, yung isang fellow niya or kaklase niya yata from another hospital. Sabi nung kasi to, Hirschsprung. O ilang taon? 3 years old. Sabi gano'n. Sabi doktor, ba't kailang operahan? Eh kasi nga, hindi, na-outgrown niya yan eh. Kasi Hirschsprung pala, yung doble yung loop ng bituka mo. Kaya matagal mag-move ng bowel. So may maliit at malaki. May extra na loop. Eh, sabi nung doktor na dumaan, hindi, kasi lalakihan yan eh. Pag lumaki na, Lalaki i-stretch din din siya. yan. Hindi naman yung dodoble na naman yung loop. Pa-stretch So, lang. hindi natuloy yung surgery. Hindi na natuloy. Yan, okay naman na yung bata after so many years. So, parang answered prayer sa tingin niyo. It is. And then there's a lot more answered prayers. So kaya nga dumadami yung deboto every year. Tanungin mo yung mga namamanata, nagdedeboto because every year. Yung iba naman dyan, sumasama. Ako na lang, I keep on thanking God for where I am right now and what He had made of me. Pero, conforme ba kayo, parang ipinagbabawal na ngayon yung umakyat sa andas dahil marami rin nasasaktan yata. So, this year, parang pinagbabawal na. Lalo ng mga kabataan. Kaya nga, kasi may mga nasasaktan din, may mga, tsaka nasisira po yung andas. Eh, ginagastusan din po yung mga lubid, yung mga kuan. At saka baka may mga madisgrasya. Pero syempre, yung alam mo naman yung mga panata, nasasampa ako dyan, Lord, ganito ang gagawin ko. So, kailangan taon-taon gagawin niya. So, nasa kanila yung minsan. Okay. Any other question? Sir, sorry, Sam. Okay. John. Parang dapat maging concerned tayo bukas about yung super flu. Kung Yeah. bigyan po yung ano. Sasama sa... Ang tinatawag dyan is faith. Faith. Mananampalataya. Pananampalataya. Kaya nga actually it's just a flu, di ba? Buti sana kung COVID natuloy pa rin naman, ay natigil pala yun ng COVID. Tapos the following year naka-face mask yung mga tao, etc. So, sir, sumasama kayo sa procession mula doon sa Luneta hanggang makarating ng... Sa mass pa lang hating gabi, I go there and then sa procession, pero hindi naman kasi maghapon yan, marami namang gagawin. Siguro may portion lang na I say the rosary during the procession. Nakapaa rin kayo, sir. Nakikita tayo ng mga tao. Last year, dati panata ko na papasan, yung say pasan, yung dadala mo yung lubid, yung sasampa kasi akit ka sa taas. Ginawa niyo dati yun. Taon-taon. Pero last year, talaga sobrang dami na ng tao, napakahigpit, di ka makalabas. So pag sinabing bitaw, pag bibitaw ka, kailangan, dapat sundan mo sila lahat. Kung nasa kaliwa yung balikat, nasa kaliwang balikat para makabitaw ka. Problem is, sobrang tao, may mga tao dito, hindi ka makabitaw. So ang ginawa na ng kasama ko, binitbit ako dahil hindi na ako makahingi. Delikado to. Never missed for 18 years. No. Yearly talaga. So, yeah. Pero di ba, security issue ngayon, na kung sasama pa kayo, senador pa kayo. Well, we'll leave it all to God. Faith pa rin yan. It's faith. God will do something about it to protect. I mean, well, we'll leave it to the hands of the Lord. Actually, there's a lot. There's a lot of blessings and God saved me so many times. Believe it or not, I am using this is already my 12th life. Talaga? Marami. 12. Started when I was Ano yung accident, sir? Or may threats? accident. I was in 4th grade. Nakagat po ako ng aso na askal. Hindi ko sinabi sa nanay ko dahil yung nanay ko disciplinarian, wala raw kami panggamot. So kinagat ako ng aso. Ginawa ko lang, pinadugo, nilagyan ko ng iodine yung sugat. Hindi ko sinabi sa nanay ko. 2 days after namatay yung dog. Oh, di ibig sabihin may rabies. Rabies. So sabi ko sa nanay ko, Ma'am, sabi ko, ano kayo mangyayari sa kaklase ko na nakagat ng aso? Sabi ko, namatay yung aso. Ay, naku, Diyos ko. Sino ba magulang niyan? Kausapin ko. Sabi ko, wag na. Sabi niya, lukulukong bata ka. Sino ba yun? Sabi niya, kawawa naman yung nanay.
Sabi ko, ako, naku, nasugatan ka na, nakagat ka na, napingot ka pa. Dinala ko sa ospital, sabi ng doktor, too late na po yan, misis. Bigyan na lang natin siya ng gamot na for 1 year. Eh, kaya nung natin malalaman kung na rabies siya, sabi ng doktor, hindi po natin malalaman, pagdating po niya ng 20 years old, eh grade 4 ako noon, so mga 10. Ganun So ba? 10 years. So pagdating ko po ng 20, nag-aaral na po ako dito sa UE, ligo po ako dahil sabi niya, mga palatandaan daw, Yung takot na maligo. pag natakot ka sa tubig, maligo. Ang ginawa ko, 4 na beses ako naliligo sa isang araw. Nagagalit naman si Kuya Mon dahil nagbabayad siya ng tubig. Sabi niya gano'n, sasayang. Yun po ang una. Pangalawa ko po, yung sa Iwahig kami, dahil doon kami lumaki sa Palawan, swimming kami, napulikat ako. Lahat na ng tao, nakaalis na. Ako Ikaw na na naiwan. Eh, wala na. Nandun na po ako sa ilalim ng tubig. Malalim po yung balsahan ng tawag doon. So, pagdating, may dumaan na PDL, preso. Inangat ako dahil narinig niya para ako na sumigaw na tulong. So, that's pangalawa. Marami, may mga instances na pneumonia pa ako. Na pass out ako for 2 days. Iyan ang problema doon eh. So, sir, it means may mission ka pa daw sa buhay, di ba? Eh, siguro, we'll see. We'll see. We'll see. Okay. Ano? Sir, to be very, very, very sure, you are pushing for zero on program for 2027 budget. Yes. Including the foreign assisted project. Hindi, pag foreign assisted, ma'am, may ibig sabihin talagang Automatic kailangan niya kasi meron may yun. mga oo. Okay. Siguro parang foreign assisted na lang. Ang kasi nakakahiya naman, pumayag tayo, magpopondo sila tapos hindi natin tutuloy, di ba? Di wag na lang. So, may UA pa rin, limited to foreign assisted Foreign project. assisted na lang siguro. Eh kaso mo, yung nangyari, yung last year po, yung foreign assisted, yung hindi, naka-program talaga, nilagay sa unprogram. Kaya nagalit yung isang gobyerno. Nagwawala. Bakit nilagay sa unprogram yan? Kasi inalis pala doon. Yung kanyang mga flood control, nilagay niya sa program. Yung? Sa program. Yung ano? Foreign assisted. Kasi may mga projects sa pagkaintindi ko na priority talaga yung unahin kasi problema ng ating money, di ba? We don't have enough. So Kasi may- sinasabi lang pag may pera tayo then we will do. And then we let our counterparts know that also. So, sir, may foreign assisted na nasa program at merong nasa unprogram, tama po ba? I think so. I have to review. I'm not so sure. I have to review. Sir, sorry, super. No to all program unless foreign assisted. Kasi paano mo naman nanakawin yun? Isasabihin ng counterpart natin, hoy, ninakaw niyo yung pera namin, sana nangyari? So it's kind of hard, di ba? If you have a partner, business partner, di ba? Kung tayo magpa-partner to sa business, eh, alam ko man nanakawin ko yung project na yung paggagastuhan natin. Eh, mga problema na yun. In the first place, bakit pa tayo nag-agree na magkaroon na tumulong sila sa atin? Eh, nagkaka-delay, uma-atras, di ba? Pero hindi tayo One kakasuhan. example of that, yung North Trail, ilang taon na yan, di ba? Panahon pa rin ng Pangulo yan. Even before President Duterte and North Trail na yan, hanggang ngayon. Lagi na sa unprogram, hindi na natapos-tapos. Ngayon pa lang na tumutulak dahan-dahan. Kaya nagtataka nga yung mga tao, sinasabi, ano ba ito? Para saan ba ito? Kaya yung driver, sabi ko yan, yung North Trail. Ang tagal na nito, boss. Sabi ko, ang gagawin natin. Logical, sir, kesa dun sa mga ayuda na mas dapat ang program dapat yung ayuda. Kailangan ho natin i-balance din kasi. Kasi naghihirap po tayo na bayan. Pag hindi tayo nagbigay ng ayuda, paano po yung mga kababayan natin? How will they survive? Kagaya po ng mga, lagi po tayong dinadaanan ng mga bagyo, lagi po tayong dinadaanan ng mga kalamidad. Saan po kukuha ang mga tao? Saan po lalapit? Sa gobyerno na naman. Pagpapagamot, alam mo naman, hindi pa 100% satisfactory yung ating UHC, yung ating PhilHealth, hindi pa niya nababa. Unlike sa mga Medicare ng US sa ibang bansa, sa Switzerland, sa Singapore, libre. Tayo hindi. Ilang porsyento lang sinasagot. So, kailangan din natin talaga na ilagay niya sa mga ayuda ng mga soft project. So, kailangan din natin, we have to determine
Ano ba yung ipa-prioritize natin? Wala pang iniwan yan, ma'am. Like I said, doon sa mga unprogram na yan, versus the program, di ba? Ano ba talagang kailangan ng bayan natin? Anong kailangan? Unahin natin. That's what we need. Marami tayo sa paligid natin ng mga mahihirap na kababayan natin. Saan sila tatakbo? Hindi sa gobyerno din. Kung hindi ho natin popondohan yan, yung mga ayuda na yan, yung sinasabi lang natin, para hindi po magamit, wala na dapat rekta na. Kahit ako tatanungin siguro sa susunod, talagang, ngayon nga actually, ginagawa na po yan, bawal na po yung politiko. Dapat naman talaga hindi yung politiko magbibigay dahil niya pera yun eh. Bakit ka nandoon? Anong purpose? Para magmayabang. Ako nagsabi niyan, akong humingi niyan kay Senador, kay DSWD, akong humingi kay DOH. Don't need that.